Well, mga kapupong, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz matapos ang isang serye ng insidente na kinasangkutan ng mga barkong dumaraan sa mahalagang rutang pandagat na ito. Sa mga oras na nahinto ang pag-uusap sa pagitan ng Iran at United States, lalo pang naging sensitibo ang sitwasyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, 3 sasakyang pandagat ang naapektuhan ng mga insidente habang binabaybay ang naturang daanan. Ang mga barkong ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na galaw ng trading sa dagat, lalo na sa transportasyon ng oil at iba pang mahahalagang produkto. Dahil dito, agad na kumilos ang mga autoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga tripulante at maiwasan ang mas malalang epekto sa daloy ng operasyon. Actually, mga kapupong, may presensya sa lugar ang United States Navy bilang bahagi ng kanilang pagpapatupad ng blockade. Layunin nitong bantayan ang galaw sa dagat at panatilihin ang kontrol sa sitwasyon habang wala pang malinaw na kasunduan ang magkabilang panig. Patuloy nilang minomonitor ang bawat galaw upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon. Sa panig ng Iran, may ilang opisyal na nagsalita ngunit hindi nagbigay ng kumpletong paliwanag tungkol sa nangyari. Sinabi nila na ang kanilang mga kilos ay bahagi ng kanilang depensa. Gayunpaman, napansin ng mga eksperto na wala pa ring malinaw na direksyon kung ipagpapatuloy ang ceasefire, kaya nananatiling hindi tiyak ang takbo ng mga susunod na araw. Well, mga kapopong, dahil sa insidente, agad na naglabas ng abiso ang mga shipping company sa kanilang mga crew. May ilan ding nagbago ng ruta upang makaiwas sa panganib. Para sa mga eksperto sa industriya, kahit iisang pangyayari lamang sa Strait of Hormuz ay may kakayahang makaapekto sa global na supply ng langis dahil isa ito sa pinakamahalagang dinaraanan ng energy sa buong mundo. Habang lumalalim ang hindi pagkakaunawaan ng United States at Iran, tila lumiliit ang tsansa ng agarang kasunduan. Ilan sa mga isyong patuloy na pinag-uusapan ay ang sanctions, kontrol sa karagatan at impluensya sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang konkretong plano upang maibalik ang maayos na pag-uusap. Para sa ilang eksperto, mga kapupong, ang nangyaring insidente ay maaaring isang paraan ng pagpapakita ng kakayahan ng hindi direktang humahantong sa sagupaan. Gayunpaman, hindi maikakaila na nagdudulot ito ng pangamba, lalo na sa mga bansang umaasa sa maayos na daloy ng kalakalan. Nagpaalala naman ang International Maritime Organization sa lahat ng panig na panatilihin ang kaligtasan ng mga sibilyan sa dagat. Mahalaga umano ang pagsunod sa mga umiiral na patakaran upang maiwasan ang mas komplikadong sitwasyon. Sa kabila ng nangyari, mga kapupong, ligtas naman ang mga crew ng mga barkong naapektuhan at walang naitalang malubhang nasaktan. Agad ding naayos ang sitwasyon upang maipagpatuloy ang kanilang biyahe o makarating sa ligtas na lugar. Ngunit ayon sa ilang ulat, may epekto pa rin ito sa kumpiyansa ng mga tripulante. Sa larangan ng energy, nanatiling maingat ang galaw ng merkado. Bagamat walang biglaang pagbabago sa presyo, sinabi ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng epekto kung mauulit ang ganitong insidente. Ang Strait of Hormuz ay nananatiling mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain. Well, mga kapupong, ang mga kalapit na bansa ay patuloy ding nagbabantay at naghahanda ng kanilang sariling plano upang maprotektahan ang kanilang interes. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng mga bansa sa ganitong sitwasyon. Anyway, mga kapupong, nananatiling nakatutok ang mga tao sa mundo sa magiging direksyon ng mga susunod na pangyayari. Ang bawat kilos ng Iran at United States ay may malaking epekto hindi lamang sa rehiyon, kundi pati na rin sa mas malawak na aspeto ng pandaigdigang trading at seguridad. Well, mga kapupong, unti-unting bumabalik ang galaw sa isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa buong mundo matapos ang sunod-sunod na tensyon na nakaapekto sa daloy ng oil at kalakalan. Ang Strait of Hormuz, nakilala bilang pangunahing dinadaanan ng malaking bahagi ng global supply ng oil, ay muling binuksan para sa mga commercial vessel ayon sa mga opisyal ng Iran. Sa mga nakaraang araw, sinabi ng mga autoridad na maaari nang dumaan ang mga barko, bagay na agad nagbigay ng kaunting ginhawa sa merkado. Bago ito, kapansin-pansin ang halos paghinto ng trapiko sa nasabing ruta, kung saan kakaunti na lamang ang naglalayag kumpara sa dati nitong abalang daloy na umaabot sa mahigit 100 barko bawat araw. Dahil dito, maraming kumpanya ang napilitang baguhin ang kanilang mga plano at pansamantalang ipagpaliban ang biyahe. Pero mga kapopong, kahit bukas na ang daanan, hindi pa rin ganap ang kumpiyansa ng mga shipping company. May ilan pa ring barko ang pinipiling maghintay o umiwas muna dahil nananatili ang pangamba sa seguridad.
Ayon sa ilang ulat, may mga bahagi ng ruta na nangangailangan pa rin ng pahintulot bago madaanan at may itinakdang mga linya lamang na itinuturing na ligtas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay resulta ng pansamantalang paghupa ng tensyon sa mga kalapit na lugar. Ang paghupang ito ay nagbigay daan sa muling pag-uusap ng mga sangkot na panig. Sa kabila nito, sinabi ng ilang leader na hindi pa rin dapat maging kampante dahil maaaring magbago ang kalagayan anumang oras. Sa panig ng Estados Unidos, mga kapupong, nananatili ang kanilang presensya sa rehiyon. Sinabi ni Donald Trump na kahit pinapayagan na ang pagdaan sa Strait of Hormuz, may ilang limitasyon pa ring umiiral, lalo na sa mga pantalan ng Iran. Ang ganitong setup ay nagdudulot ng dagdag na pag-iingat sa mga kumpanyang may operasyon sa lugar. Malaki ang naging epekto ng mga pangyayaring ito sa pandaigdigang merkado ng energy. Matapos ang anunsyo ng pagbubukas, bumaba ang presyo ng oil na senyales ng pag-asa na muling magiging maayos ang supply. Pero ayon sa mga eksperto, hindi pa rin ito sapat para masabing stable na ang sitwasyon dahil marami pa ring dapat bantayan. Mahalaga ang Strait of Hormuz, mga kapupong, sa ekonomiya ng mundo dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil na ginagamit ng iba't ibang bansa. Kapag nagkaroon ng aberya sa rutang ito, agad itong nararamdaman sa presyo ng fuel at sa gastusin ng transportasyon. Kaya naman, nakatutok dito ang mga tao sa mundo, lalo na ang mga bansang umaasa sa tuloy-tuloy na supply. Sa kasagsagan ng tensyon, umabot sa halos 70% ang ibinaba ng dami ng barkong dumaraan sa nasabing ruta. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagtaas sa gastos at nagbigay ng hamon sa maraming industriya. Maraming negosyo ang naapektuhan at kinailangang humanap ng alternatibong paraan upang maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Mga kapupong, may mga usapin din tungkol sa posibleng pinansyal na kasunduan bilang bahagi ng patuloy na pag-uusap. Bagamat wala pang malinaw na detalye, inaasahan na makakatulong ito upang mas mapabuti ang relasyon ng mga sangkot na bansa at maiwasan ang panibagong pagtaas ng tensyon. Patuloy namang nagbabantay ang iba't ibang organisasyon upang matiyak ang kaligtasan sa dagat. Naglalabas sila ng mga gabay para sa mga kumpanya ng shipping upang maiwasan ang anumang problema. Mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang grupo upang mapanatili ang kaayusan sa rutang ito. Sa mga oras na nagpapatuloy ang mga pag-uusap at mga plano, unti-unting dumadami ang mga barkong muling dumaraan sa Strait of Hormuz. Bagamat hindi pa ito kasing dami ng dati, malinaw na ito ay isang senyales ng pagbangon mula sa nakaraang pagtaas ng tensyon. Para sa maraming bansa, mga kapupong, lalo na sa Asia, ang ganitong development ay may direktang epekto sa kanilang ekonomiya. Ang anumang pagbabago sa daloy ng supply ay maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng mga produkto, lalo na ang may kinalaman sa energy. Anyway, mga kapupong, ang muling pagbubukas ng rutang ito ay isang mahalagang plano tungo sa unti-unting pagbalik sa normal. Ngunit sa kabila ng positibong senyales, nananatiling maingat ang lahat dahil ang sitwasyon ay maaari pa ring magbago depende sa magiging resulta ng mga susunod na pag-uusap.